Wait lang. Record. Yan, nagre-record na. Good morning po sa lahat mga kapatid natin, especially po sa mga first timer na nakikinig sa atin right now. Meron po ba tayong first timer right now po? Yung mga hindi pa na-activate na nasa Zoom meeting ngayon po. I am watching in our English sa ating chat box. Ayan. So pa-message po sa mga first timer po. Good evening. Yeah, good morning tayo mga kapatid. Syempre business to di ba? Good morning. Yes, marami. Watching from Qatar. Shout out po. Okay? Ayan, may mga taga-ibang bansa. So imagine mo, this RGS community is really, lumalaki na talaga. So from Qatar. Okay, so anyway, I won't be taking long of your time. So eto na, magsisimula na po ako. So yung purpose kung bakit ako nandito is i-share ko lang konti in a few minutes po kung paano ako natulungan ng RGS Explore, and then sa mga bago din, yung mga kasasali lang or sa mga i-invite lang, i-share ko paano ako naka-start sa business, paano ako nakasali ba, okay? Para at least kopya-kopya lang 'to, puwede niyo akong kopyahin, 'di ba? At saka meron din namang mga always nang nag-a-attend ng Zoom pero hindi pa nakasali, meron ba? Pamilyar? Yung mga pabalik-balik nag-attend pero hindi pa, wala pang puhunan? Okay, so at least ngayon matutunan niyo na ngayon. Share ko lang yung screen ko, So 'yan, sisimulan na po ako. Are you ready? Ayan. 'Yan, eto na. Okay, so bago ang lahat, lumang iba. So yan, yun po, that is my name, Vincent Arcales, and then ako po yung founder ng Prime Online Business, okay? So syempre, I am still under RGS Export, pero yung grupo ng Prime, ako po yung founder. And then, if you wanna know me better, I have my YouTube, okay, Vincent Arcales, and then also have my TikTok, Vincent Arcales. Yan po yung Facebook ko po, Vincent Jobindel Piñaflor Arcales. And ano pa yan? Katulad niyo rin ako na nagsimula, nag-pay in, and then nag-hit ng mga goals, 'di ba? Syempre, I'm talking to members, 'di ba? Yung mga members na pinapahit ng goal ng mga coaches ninyo and mentor. So katulad niyo rin ako po. So sa awards po, syempre nagsimula rin ako, Eagles Club awardee. And then tatlo na po yung coach ko sa ganitong klaseng negosyo. Nagsimula po ako sa Bohol. Shout out po sa mga taga Bohol. Okay, top 1 ako sa Bohol, and then sa buong RGS, top earner, Uno International, top earner. Member na po ako ng Millionaires Club, palapakan nyo yan. So imagine mo, yung puhunan natin yun is 11,000, umabot ng million plus yung income ko sa ganitong klaseng negosyo. So meaning, palakpakan natin yan, di ba? Hindi yan basta-basta sinasabi kasi meron tayong tinatawag na account summary na chine-check ng buong company. Pag aabot na ng million ang income na kinikita mo, a-awardan ka ng company. Palakpakan natin yan mga kapatid, di ba? And then, yan, ganito po yung itsura ng awarding. So, I highly suggested po sa mga member ngayon and sa mga nakikinig sa akin right now, when your results will speak kasi everybody will listen. So, ako, katulad yun din ako before na-invite, pero nung that time po na, that time po na nagsimula ako, pinakitaan ko talaga sila ng resulta. Okay? So, yan, ang hindi ko namamalayan, 'pag meron kang resulta, hindi mo mamalayan na yung savings, okay, yung income mo, paparami ng paparami. Sino po ba sa mga nakikinig sa atin ngayon gusto ng savings? Taas ang kamay. Hindi. Sino gusto mo savings, 'di ba? So for the results po, I have, yan, ako po, 3 cars, bahay, yan, and also a family man right now. So ibig sabihin, yes, ako po ay family man, and syempre may asawa. Eto yung source income namin. Wala po kaming ibang source of income. Palakpakan natin si RG's Export. Isa na naman, ito sa maka-prove na pwede talagang i-full-time at source income yung RG's Export na business natin. Tama? Kasi marami naman sa iba magsasabi, ang ganda ng source income namin, pero sa totoo, nagtatrabaho pa sila, sina-sideline pa, di ba? So sa amin po, me and my wife, wala kami ibang source of income ngayon. Lahat ng mga negosyo namin ngayon nagsisimula sa RGS Export. Kaya palakpakan natin yung RGS Export, 'di ba? 'Di ba? And then ayan yung mga kotse namin. So because of my results po, as what I've said, English. When your result will speak, everybody will listen. So naging professional trainer na po ako. So nagbabiyahe, pinupuntahan ko na po Luzon, Visayas, Mindanao para mag
share, mag-explain kasi lahat ng bagay kasi para matutunan, tawag dito, lahat ng bagay ay puwedeng matutunan basta pag-aaral, 'di ba? So, napakasuwerte niyo ngayon kasi magsi-speak ako in a few minutes pero at least ngayon libre, 'di ba? Dati kasi yung binibigyan ako ng ticket sa company, plane ticket, tsaka hotel, at saka binibayan ng fee for that day speak, 'di ba? Sa akin at least ngayon libre, palakpakan natin yung buong RGSX4, 'di ba? So yun, explain ko sa inyo po is, before, okey, yun yung naging ako ngayon, 'di ba? So, explain ko kung paano ako nagsimula, kasi yun yung importante, yung paano ako nagsimula. Kasi baka akala niyo, "Ay, ang galing na 'yan ni Coach Vincent, ni Mentor Vincent, ang galing na 'yan." Actually kapatid, nagsimula din ako sa walang-wala. Nagsimula din ako na hindi negosyante. I think nakikita niyo yung picture na malupitan sa likod ko, 'di ba? 'Di ba? So, 'yan po ako before nung nagsimula. So, yung background ko po for the information sa lahat, I was once a member of a gang. So, member po ako ng gang. Kami po yung mga salot ng lipunan, yung mga nagbibigay gulo ng lipunan, 'di ba, yung mga nagra-rumble, nagra-riot. I was once a member of a gang named Crips. 'Di ba, shoutout sa mga Crips natin 'yan, hip-hoppers, 'di ba? So, na-invite ako, 'yan. Sobrang pangit talaga yung buhok ko before, 'di ba? Sinabihan nila ako na pangit yung buhok ko. So, 'yan, pinagupitan ko, 'yan, mas lalong pumangit, 'di ba? 'Di ba? O 'yan, uno na 'yan, 'di ba? So, ma-imagine mo 'pag yung tao na 'yan mag-i-invite, sasama ka ba? 'Di ba? 'Pag usa 'yan sa tao, "Uy, sama ka sa'min, yayaman ka." 'Pag 'yan magsasalita ng ganyan, maniniwala ka ba? Siyempre hindi, magdududa ka, 'di ba? Kasi, ah, what we call this, yung tinatawag natin na first impression will last. So, gano'n po. And then, kung bakit naging ganyan kapangit yung background ko, it is because, dumating po sa point na hindi na po ako makontrol ng parents. Kasi 'pag gangster ka, outlaw ka, eh. Ibig sabihin ng outlaw, tawag nito, hindi drugs, gang war, mga gano'n na bagay. So 'yan, alam na namin 'yan, ginagawa namin 'yan. Hindi na po ako makontrol ng parents. Dumating po sa point in time na yung nagkontrol sa akin mga pulis na. So in short, nakulong na po kami. Nakulong po ako. So, ayan, pinapakita ko 'yan. I'm not letting you see that na hindi po para, not that I'm proud na nakulong po ako, pero gusto ko lang ipakita sa mga first timer natin ngayon and sa mga members natin ngayon na yes po, totoo po yung sinasabi nila na yung taong nagsasalita na ngayon, yung tatlong kotse, yung mga nakabahay, yung top earner, ay dating, tawag nito, salot sa lipunan, gangster, ex-convict with criminal record. In fact po, kahit ang sobrang bait ko na ngayon, every time kukuha ko ng police clearance, with criminal records na po yung labas sa police clearance ko. Hindi na kasi yan mawawala, eh, yan yung police clearance record ko po. So, anong naging kaso mo, sir? Ibig sabihin po yung mga ganitong experience, papakita ko lang sa'yo para at least ma-vision ninyo, yan po yung buhay ko before. Hindi po tsamba kasi 3 years pa ako diyan. Binabalik pa Grand Slam. So, ano po yung mga naging kaso ko? Hindi kasi yung iba sasabi, 'di ba, "Ay, ako nakulong ako ng 2 araw, 1 week, ex-convict na ako." Hindi po ganyan, kapatid. Ako po, yung malaking square na 'yan, yung makikita niyo naman, attempted murder, frustrated murder, pangatlo attempted murder na naman, yung pang-apat robbery, oh, 'di ba? Grand slam. Kaya po sa katagalan ko do'n, naging part na ko ng pangkat ng Batman LBM 357, shout out, 'di ba? So, in short po, sa Bilibid, 'yan, na-experience ko mga gano'ng bagay. Pero what is my point, bakit ko po sa inyo, kasi nung nagsimula ako po dito sa negosyo, akala ko po wala na akong chance. Akala ko po, kasi 'pag ex-convict ka, kahit mag-apply ka ng guard, kahit mag-apply ka ng Jollibee crew, kailangan kasi ng police clearance, eh. Now it so happen yung police clearance ko napakapangit talaga. 'Di ba, kung ikaw yung amo ko, tatanggapin mo ba yung pag-submit your police clearance? So 'di ba pogi, 2 attempted murder, isang frustrated murder, at isang highway robbery record. So siyempre, 'di ba, parte ng partida. Akala ko before po hanggang habal-habal driver na lang ako, hanggang, you know, hopeless na mindset before. Paano ako nasali? So, na-invite na rin ako katulad ninyo. That time lang bago akong laya, siyempre yung nag-invite sa atin babae, ilang taon ka puro lalaki yung kasama mo sa kulungan, kaya wa si Vincent Arcales, super excited, akala ko nagkagusto sa akin yung babae, 'di ba? So siyempre 'pag eto iba kasi kami, tayo mga lalaki, 'di ba?
'pag akala natin gwapo na tayo kasi may babae nakagusto sa atin, eh, take advantage tayo, 'di ba? Mag-take advantage. So, dinala ko sa office, akala ko mag-date kami, akala ko maglibre siya ng pagkain. So, wala akong choice, sumama ako sa kanya. Pagpunta namin sa office, 'yun, nilatagan ako ng business. So so 'yun. And then, hindi ka ba natakot? Hindi po, bakit? Ex-convict nga, eh, 'di ba? Eh, marami nga akong ginagawang illegal before, 'di ako natakot, ito pa kaya, 'di ba? So, sumama ako, sabi ko, "Ito legit." Tsaka sinabihan ako na legit 'to, so ibig sabihin, okay, so kikita ako, so hindi ko na kailangan mag-robbery ulit. Kasi alam ko, 'pag hindi ko ginagawa yung ganitong business, wala naman akong ibang legal na trabaho na magagawa. So, malamang, 'di ba? Dalawa lang ang magiging ako kung hindi pa ako nagsali sa RG64, 'di ba? Mga kapatid, mayroon akong mga kapatid ngayon na kabilang buhay na, kasi natukhang. Yun yung mga batch ko. Meron din akong mga kapatid ngayon na kabilang bahay, ibig sabihin nakulong ulit. So yun yung dalawa lang. Buti na lang dun ako sa pangatlo, nadala ko dito sa RGS Explorer. Palakpakan natin yan, di ba? So, hindi ka ba nagduda? Yes, nagduda ako before kasi ang tawag po sa ganitong business ay networking. Now, hindi pa ako na-invite before pero marami na akong naririnig na mga nagsasalita na networking daw ay sa Bisaya ilad-ilad o kumbaga sa Tagalog lokohan lang. Mas yayaman daw yung nag-uuna at scam daw ito. So, ako, nagdududa ako nung nagsimula, honestly speaking, pero alam ko naman mag-analyze. Alam niyo bakit ano yung mag-analyze? Eh, hindi, ex-convict ako pero magaling din ako mag-isip, di ba? Wise din ako. Ibig sabihin that time, para ngayon bigyan ko kayo ng idea, magsasabi ka scam or magdududa ka scam, illegal, pero kung i-background check mo yung company natin, 17 years na po, 17 years na po sa industry. Ibig sabihin sa company na 17 years, umabot ng 17 years ang company, ibig sabihin po, kahit i-analyze mo pa, back and forth, left and right, proven safe and effective na company and 100% legit. Kasi nga umabot ng 17 years. Kung scam pa nga company, eh, unang taon pa lang sara na. Tama or tamang-tama? 'Di ba? So, yun na-analyze ko before, tama eh. 'Di ba? Yes, meron pong company na scam, pero iba yung company natin. So, yun, hindi ako nawala po yung duda ko po. So, nagsimula, syempre, mayroon ba akong 11,698? Wala. Kasi nga, yung dala ko pamasahe. Akala ko nga super gwapo ko kasi kahit ganyan kapangit yung mukha ko, may babae nag-invite sa akin. So, maglibre pa ng pagkain daw. So, yung nasa bulsa ko, 20 pesos lang talaga. In-explainan niya ako, nagustuhan ko naman lahat ng mga expectation ko. Akala ko nga magbabanding kami after. Wala, nung na-explain na nila ako sa business, naipakita nila sa akin yung vision na pwedeng mangyari sa akin, lumabas yung pagka-dreamer ko. Ano ibig sabihin ng dreamer? Yung mga pangarap ko nagising. Yung mga pangarap ko na pwede pa lang ako maging mayaman, yung mga pangarap ko na pwede pa lang ako magka-family, yung mga pangarap ko nga pwede pa lang akong maging mabuhay na normal in the future. Tama? Kasi being a thug life, tinato ko na yan sa tiyan ko eh, thug life. Kasi akala ko before talaga, lifetime na akong maging ganyan na buhay. So, being a thug life po, ano eh, pabalik-balik lang sa kulungan, 'di ba? Walang kwenta yung mga tao na kasama always. So, yun po yung akala ko before. Akala lang pala, 'di ba? God is really great. Wala po akong 11,948. Eto advice ko, meron 'di ba sabi niyo kanina may mga hindi pa na member dito? Watch and learn, okay? Watch and learn ha. Baka kasi ikaw ngayon nakikinig, empleyado ka. Baka kasi ikaw ngayon nakikinig sa akin ngayon, may diskarte ka. Baka kasi ikaw nakikinig sa akin ngayon, eh mas matanda ka pa sa akin or mas professional ka pa sa akin. Kasi right now po, isi-share ko sa inyo kung paano nakasali ang isang ex-convict sa ganitong klase ng negosyo. Ha? Walang trabaho, walang trabaho, walang lisensya, kolorom, ex-convict with criminal record. Paano nakasali? Okay, share ko lang ha. Unang-una po, are you ready? Are you ready? Ready, ready? Ready? Huwag nyo munang isipin yung 11,698 right now. Ngayon po, huwag mo munang isipin. Kasi po, mag-iisip ka kung wala ka talagang pera. Wala, too much analyze will make you paralyzed. English yun, palakpakan nyo ako. Ha? Di ba? So, huwag mo na isipin, kapatid. Tanungin nyo muna. Can you read that? Can you read that? Basahin nyo, basahin nyo. Why, di ba?
Ano po sa Tagalog yung why? Sige, sagot. Sige, sagot. Ready na ako. Bakit? Very good. Bakit? Nandiyan na naman si Ups Coach Leo. Malupit din si Coach Leo. So, bakit? Ano po? Nalalaman natin sino mga Bisaya dito. Ano po sa Bisaya ng why? Sige nga, mga Bisaya. Shoutout po sa mga Bisaya. Nga no, may mga Bisaya talaga. Dami po ng Bisaya yung mga taga RJ Expo. Why nga no, bakit? Tama eh. Tama. Ang gusto kong point po, tanungin niyo muna sarili niyo bago kayo mag-action. Tanungin niyo muna sarili niyo, bakit ka sasali dito? Why are you gonna join in this kind of industry? Is it really for you? Nangangailangan ka ba dito? Tanungin mo muna kung nangangailangan ka ba ng RGS Export. Nangangailangan ka ba ng malaking pera? Tanungin mo. Kasi baka mayaman ka na eh, di ba? Baka kasi si daddy at mommy mo sa bahay, binibigyan ka ng allowance 1,000 per day na eh. 2,000 per day. 3,000 per day. Baka hindi mo na needed yung ganito eh. 'Di ba? So sa akin kasi dumating sa point in time na that time I really need this kasi grabe, imagine mo nung na-invite ako 20 pesos lang talaga yung pera ko. 'Di ba? Yung kung ako yung klaseng tao na ano, sinisipaan ako ng mama ko before. Bangon ka nga mas okay pa daw yung ano, yung baboy kasi yung baboy kahit kumakain ng kumakain, pwedeng mabenta. Ako daw kain lang ng kain, walang kwenta. Napakasakit yung kapatid. Pero yun, nung na-invite ako, sabi ko, grabe, eto na yung perfect. Sabi ko, kaya nawala yung expectation ko sa babae. Nung nakita ko, sabi ko, eto na yung parang pinaka-perfect na opportunity para sa akin. Kasi number one, legit. Number two, lahat pwede. Kahit ex-convict, pwede. Kahit may record ka, kahit police clearance, pwede. Kahit hindi ka marunong magbenta, pwede. Kahit hindi ka marunong mag-sales talk, pwede. Sabi ko, ang malupit niyan, sureball na yayaman ka dito kasi alalayan ka along the way. Meron kang guide, meron kang upline, tutulungan ka. Sabi ko sa sarili ko, this is really it. Diba? This is really it. So yun po, eto, bigyan ko kayo ng idea para at least makuha mo yung point ko ba. Mga first timer, ito ibig sabihin, wag mo na isipin yung 11,998 ha. 11,698. Eto, this is just an example scenario but I want you to answer me honestly and practically. Isipin niyo to para at least malaman mo paano magsali. Ito kasi dapat isipin niyo eh. Halimbawa po building A, building B. Makikita niyo sobrang taas ng building na yan. Example scenario lang to ha. Pero put yourself into action. Halimbawa po ako, si Vincent Arcales, nandito ako sa building A. Napakataas na building, napakataas. Napakataas. Ngayon, ikaw na nakikinig na first timer na yun, nasa building B ka. Nasa building B. Saan ka nga? Saan ka nga ngayon? Nasa building B. Ako po nasa building A. Ngayon, the scenario goes like this. Mayroon pong low bid, nakatali from building A to building B. Now, tinawagan kita. Kapatid, meron akong dalang pera dito, 100,000 pesos. Pag magawa mo katawid dito, galing dyan, hanggang dito, walang ibang daanan, hindi pwedeng dumaan sa escalator, elevator, sa lubid lang talaga tatawid na kabitin, bibigay ko sa iyo yung 100,000 pesos. Eto. Sagot, tatawid ka or hindi? I am watching in the messages. Sige daw. Tatawid? Oy, mga malupitan, no? Karundayon. Tatawid. Ito, dito kong malalaman. Dito kong malalaman. No. Tatawid. Dito nyo malalaman kung bakit hindi pa, may mga qualifier kayo hindi pa nakasali. Actually, example scenario lang to, pero dito ko makikilala yung tao eh. Makikita nyo, ang daming tumatawid eh. May mention ko. Mga taga-team Laban. Si Lourdes, shout out po, mabuhay kayo. Bes Hilario, yan, Maria Bila, 'di ba? Kukunti lang yung mga nag-no. Kasi po, sample scenario lang yan. Pero kung ang ibig sabihin po, i-relate ko sa business,
lahat po na ma-orient natin, mapakitaan natin ng presentation ng RGS Export, pag sasabihin mo, gusto mo bang sumali? Yes po 'yan. Lahat po sila gusto sumali. Pero magtataka ka, kinabukasan, nung naghahanap na ng paraan para makasali, karamihan hindi pa nakahanap ng 11,698. Bakit po? Kasi in real life po, nandun po yung mga matatakot ka, magdududa ka kung totoo ba ito. Nandun po yung magdududa ka sa sarili mo at nandun po yung pride. 'Di ba? 'Di ba? Ano po yung mga pride? Hindi ako naghihingi ng pera sa ibang tao. Hindi ako mangungutang sa ibang tao. Hindi, 'di ba? Kasi professional ako. Hindi ako sanay sa ganyan. Yay! 'Di ba? Kapatid, for your information, yung pride po, parang pante. 'Pag hindi binaba, walang mangyayari. 'Di ba? Kaya ngayon, hindi ka makasali. 'Di ba? So yan po yung reason po. Makaramihan po yung sasagot dito tatawid, pero in real life, tatawid ka. Kahit nga nandiyan ka lang sa SM eh. Ilang floor lang yung SM, 4th floor, 5th floor. 'Pag nakaganyan ka na, parang yung itlog mo nasa liig na eh. Tama, 'di ba? Sa sobrang takot mo, tapos tatawid ka pa, walang harness. Ibig sabihin walang tali na safety, tatawid ka, sure. Sure ay, 'di ba? Along the way, yes, pero 'pag i-reality natin, tatawid ka, 'di ba? Along the way, 'pag tatawid ka na, number one, magdududa ka. Number one, magdududa ka kung totoo ba na ibibigay yung 100,000 'pag tatawid ka. Number two, magdududa ka na what if yung hinahawakan na tali, solid ba yan or hindi? Baka maputol. Number three, matatakot ka kasi isang kamalian, patay ka na. Tama or tamang-tama? That is the real talk. That is the real situation. Yan po yung situation kung bakit maramihan magsasabi ng yes, pero yung totoo hindi. Now, i-relate natin. Sabi ko kasi boss na nakatawid may 100K, wala namang sinabi na may entrance fee na 11K. Kahit walang entrance fee, hindi. Walang entrance fee, lulz ka ba? Tawid lang, 'di ba? Tawid. Yung 11,000 i-relate ko, i-compare ko ba, sa pagtawid mo walang entrance. Pero pero tatawid ka lubid. Ganon yung situation nung maghahanap ka ng puhunan. Tama? Lahat kasi ng mga bagay ngayon, may puhunan. Kahit nga nung pag-aaral, namumuhunan ka sa pag-aral eh. 'Di ba? 'Di ba? Lahat kasi may puhunan. Na ang gusto ko i-point po dito, bakit yung mga ibang tao or kami, nakatawid kami or bakit kami naka-entrance kami. Naka-entrance ng 11,000 ha. Na the same naman tayo, walang-wala nung nagsimula. Kasi po kapatid, magdedepende yan sa rason kung bakit ka tatawid. Scenario number 2, hindi po pera kasi yung rason namin. Yung scenario number 2, eto scenario number 2. Halimbawa po, wala po pera sa katabi ko. Yung ginawa ko, yung anak mo, yung asawa mo, yung girlfriend mo, yung boyfriend mo, yung mama at papa mo, yung mahal mo sa buhay, tinabi ko sa other building. Katabi ko sila tapos sinabihan kita, "Oh, kapatid, ha? Wala akong dalang pera ngayon, ha? Pero kung hindi kayo tatawid dito, lahat ng mga mahal mo sa buhay itutulak ko pababa." Tatawid ka or hindi? Tatawid ka or hindi? Ayan, matatakot ka pa ba? Magdududa ka pa ba? Siyempre hindi na po. Kasi nagkaiba na po yung wants at needs. Nagkaiba na po yung wants na gusto at kailangan. Or in other words, needs. Kami kasi, hindi lang namin gusto yung RGS Explore. But, kailangan talaga namin ito. Kasi yung nakasalalay namin, buhay po ng pamilya namin. Kung i-compare mo yung buhay ko ngayon sa buhay before, grabe kasi kailangan na eh, may mga anak na kami. Tapos, imagine mo, 'di ba, sa situation, ano bang yung pwedeng ipapakain ko sa pamilya ko? Ano bang pwede ko siyempre, mapapawaw ka na lang na magtrabaho, wala talagang choice. Ganyan ba? Tapos 3 yung anak ko, so kailangan na talaga.
Ikaw ngayon na hindi pa nasali, baka kasi yung rason mo pera-pera lang. Kung magtatrabaho kasi, meron namang pera dun. So, wala, pwede kang magtrabaho na lang kaysa mag-engage ka sa negosyo, 'di ba? Once mo lang kasi, pero kami iba. Kung gusto mo makasali, hanapin mo yung malalim na reason mo until na yung wants mo magiging needs. Da? Para sino mas importante? Ayan. Parang sino boss no na sarili o pamilya? Yan. Parang sino mas importante boss no na sarili o pamilya? Exactly, exactly. Iba na kasi pag pamilya, 'di ba? 'Di ba mga kapatid? Pag pamilya ng pinag-uusapan, wala na yung takot-takot, wala na yung duda-duda kasi pamilya na pinag-uusapan. Yun yung gusto ko i-point sa story. Actually, story lang 'to ha, baka kasi after ng talk natin ngayon, walang kwenta yung speaker na yun, wala pa nga akong 11,000, patatawirin pa ako ng mataas na building. Hindi yung gusto point ko. Ang gusto ko i-point kapatid, binibigyan ko kayo ng idea para lalabas yung diskarte mo. Hindi pa kasi lumabas yung diskarte mo kasi gusto mo lang sumali. Iba kasi 'pag kailangan mo ng makasali, kailangan mo ng makasali. Kasi lalabas na yung diskarte. Kami po, eto ginawa ko po, bakit tatawid na? Kasi pamilya na. Ako na kailangan watch my moves. Eto moves ko before. Puwede niyo kopyahin. Number one, nagpapasalamat ako kay higher creator. Number one, prayer talaga kasi naniniwala po ako kasi na kasi do'n sa bilibid kasi ano, eh, kahit ayaw mo ng ayaw mo ng religious something, wala ka na, boring ka do'n, eh, 'di ba? Ilang tao yung kasama mo sa selda, eh, boring na boring talaga. So, kung may mag-i-ano na mag-Bible study, wala kang choice, a-attend ka na lang, at least ibang tao na naman yung makakasalamuha mo. So, dun ko na-meet yung ibang tao at saka natutunan kung sino yung higher creator natin. So, dun nakasaad sa Biblia po na God's plan is always better than our plan. So, kung ano yung mga nangyari sa buhay natin, plano pala lahat ng Diyos yan. Tama? Imagine mo sa lahat naman ng tao, bakit ikaw pang nandyan? 'Di ba? Ang dami ng tao eh. Pwede naman yung kapitbahay mo, pwede naman yung mga classmate mo, pwede naman yung friend mo. Bakit ikaw pa yung na-invite? 'Di ba? Baka kasi meron kang hinihingi sa Diyos na ito yung solusyon. So, number one po ako, kahit ex-convict ako, marunong po akong magdasal. Nung paglaya ko, marunong akong magdasal. Dinasal ko talaga na kahit papaano nangarap ako na masarap na buhay, yung legit, yung hindi ka hinahabol ng pulis, hindi ka wanted, hindi ka illegal. Yun yung gusto kong buhay. So, nung nakita ko yung RG64, sabi ko, eto na. Hindi ko lang basta-basta siyang gusto, need ko na to kasi may pamilya ako eh. Shout out po sa mga may pamilya, sa mga batang ama. Eh, 'di ba? And kung ikaw ngayon nakikinig ka, wala kang pamilya, hindi ka makarelate, huwag kang mag-alala. Kasi ikaw bata maybe, pero yung papa at mama mo matanda na yan. Huwag kang maghintay. Yes, yayaman ka nga dito, pero wala na sila. So habang buhay pa yung mama at papa mo, itodo mo na. Tama or tamang-tama? Kaya itodo nyo. Basta ako, nag-pray ako, and then I make my decision. Yung desisyon na lalaki. Ano ibig sabihin ng desisyon ng lalaki? Ay, kami kasi mga lalaki, pag mag-decide kami, go talaga na go. Tama, hindi kami parang balimbing na, oo ngayon, bukas hindi, oo ngayon, bukas hindi. Hindi kami gano'n. Kasi kami mga lalaki, naniniwala kami sa kasabihan na what you are today, that is the decision o the result of your decision the other day. And what you will be tomorrow, kinabukasan kapatid, yan po yung resulta ng decision mo today. So, importante po na maka-decide ka. Kahit wala ka bang pera, importante maka-decide ka. Kaya ako po nag-decide ako kasi nakita niyo na yung rason ko malalim. After it po, plan, 'di ba? If you fail to plan, you plan to fail. Lahat ng bagay kasi ay puwedeng kung lahat ng bagay ay may plano, what more pa kayong masarap na buhay. So, nagpalabas ako ng ballpen, papel, nagplano talaga ako after orientation. So, yung date na expectation ko nawala na yun, eh. Kasi napalitan na ng ano, eh, kasi practical tayo, 'di ba? Napalitan na ng parang naging dreamer ako ba, 'di ba? Kasi sabi ko sa sarili ko, dreams without an action, drawing lang 'yan. Ibig sabihin ikaw diyan nakikinig sa akin ngayon, ang laki ng pangarap mo, pero wala kang ginagawang action, drawing lang 'yan kapatid, panaginip lang 'yan. Pero dreams with action, meron kang gagawin kahit konti-konti lang, equals results. So sa akin po situation, nagplano po ako, ito yung mga diskarte ko.
Kasi po wala nga akong pera. Pero sabi ng naka-invite sa akin, "Huwag kang mag-alala, Vincent, kasi puwede kang makasali kahit wala kang pera." Sabi ko, "Paano mangyari 'yun?" Kasi po meron tayong produkto dito, ha? Puwede kang magdiskarte ng pera, kuha ka ng produkto, 'pag meron ka ng produkto, puwede natin ibenta, isauli natin yung pera. O walang mawawala daw sa taong wala. Sabi ko, "Tama, eh." Sabi ko, "Tama, eh." 'Di ba? So 'yun yung may dreams pero action wala, 'yan. 'Yun yung kaya po nag-share ako ngayon para at least po, kahit papaano actually hindi ako kikita 'pag sasali kayo ngayon sa mga qualifier ngayon. Pero at least kahit papaano matulungan ko kayo, mabigyan ko kayong paraan. Eto po, dreams without an action is just a drawing talaga. Pero kung gagawin mo may action at sisimulan mo today, gagawa ka ng plano, 'yan. At least 'yan yung plano pa lang first action na 'yan. So sa akin po, eto yung mga moves ko before, kasi nakuha ko ng diskarte, eh. Sabi, "Eto, gawin natin." Watch and learn. Walang pera, walang pera. Na-invite ako ngayon, kinabukasan, pagkagabi planning, kinabukasan action. First plano ko po is benta. Nagbebenta po ako kasi dati akong hip-hoppers, meron akong mga malaking t-shirt, mga pantalon, mga sapatos kasi mga hip-hop member kami. So marami kami yung mga shades. Yung ginawa ko po, nag-fundraising po ako. Binenta ko po siya ng yung lowest price talaga para umaga pa lang ma-sold out na, 'di ba? So mga ukay-ukay moves ba, mga ukay-ukay moves lang 'yon tapos binenta ko 300, 400. In short po, to cut my long story short, that time kasi yung puhunan is 9,148. Nakabenta po ako 4,500 umaga pa lang. After it po, mga lunchtime diskarte na naman ako kasi kulang pa, eh. Utang, sabi ko walang problema. Sa benta pala, bakit ako nagbebenta? Sabi ko, wag total pagkikita na ako dito sa RG Export, pwede naman ako makabili ng mga bagay. Tsaka yung mga binebenta ko mga ukay-ukay lang yun, 'di ba? So sabi ko, sige benta natin. So binenta ko po, kasi po hindi ko lang gusto yung RGS Export, kailangan ko na po siya. So sometimes we need to sacrifice something para makuha natin yung gusto natin, 'di ba? So yun, after it nangutang po ako, sabi ko, nangungutang nga tayo ng mga pang-birthday, 'di ba? Nangungutang nga tayo ng mga piyesta, para may maiambag, 'di ba? After ng inutang mo na pera, anong sasabihin ng tao? "Salamat, salamat sa pagkain." Wala, kinabukasan tae na 'yun. Eh, dito na-analyze ko, halimbawa mangutang ako, hindi ako nahihiya, halimbawa mangutang ako, o kinabukasan naging produkto, o binenta ko or pinautang ko naman ulit sa mga inutangan ko. O 'pag kolekta bawi na yung pera ko, o ibabalik ko na naman ulit yung pera sa pinautangan ko. Ang tawag diyan, diskarte. Yan po yung nakukuha ko sa pagiging tambay ko before. Ang tawag diyan, street smart. Ang problema ko lang before po, dahil sa record ko po, wala pong nagpapautang sa akin ng malaking pera. Kasi yung first ko ngang inutangan talaga pag-uwi ko sa bahay, nakaka-disappointed talaga parents ko, eh. Diretso ko sa bahay, "Ma, ma, 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 bakit mayroon kayong 9,000?" That time kasi 9,000, eh. 9,000 bakit? "Yayaman na tayo, ma. Mayayaman tayo, grabe nakita ko ng pangarap." Anong sabi ng mama ko, "Vincent, pasok ka, kumain ka. Baka lipas gutom lang 'yan." Nakaka-disappoint kapatid. Doon ako naka-learn na noon, hindi hindi sila maniniwala kasi wala pa talaga kita mo yung itsura ko kanina? Kita mo yung picture na sa likod ko? 'Pag eto kung ikaw mga parents ko magsasabi eto magtitino na, pahingi ng puhunan, siyempre magdududa ka, tingnan mo yung mukha. Siguro bibigyan kita ng pera pangbili mo lang ng shabu, 150. 'Di ba? 'Di ba? So siyempre that time hindi naniniwala parents ko. So 'pag kinabukasan yung ginawa kong diskarte po, hindi na ako pinapautang 'pag sinabing business. So ginawa ko, hindi ko sinabi na business. Kasi naniniwala po ako na para-paraan talaga, 'di ba? So ano yung mga diskarte ko, alam niyo na yon yung mga emergency moves, 'di ba? Pambili ng gatas kasi may pamilya ako, eh. Pambigas, mga gano'n na bagay, pambili, pautang ko na, promise next month. Nakalikom ako ng 2,500 po in a matter of 3 hours. Oh, 'di ba at least, 'di ba? Yung mga bakla na may gusto sa akin, yung mga babae na may gusto sa akin, yung mga nilapitan ko lahat yun, tinawagan ko, o yung iba kinausap ko, hiniraman ko tag 1,000.
O hindi mo pahiram mo 1,500, ilang pera, 200 kunin mo 'yan. Eto bigyan ko kayo ng senaryo, oh, 'di ba magkano puhunan 'yon? 11,698 kahit 12,000 pa 'yan. 'Di ba may Facebook kayo? Ah, Facebook 'di ba? Ang dami friends 'no? Oh, hanap kayo 12 friends. Yung 12 friends mo utangan mo tag 1,000 magkano 'yon? 12,000 'no? Oh, 'di ba? Para-paraan, 'di ba? Eh, sir, Vincent, hindi naman mapapautang 1,000 malaki daw. O sige, hanap ka ng 24 friends. Ang dami ng friends mo, 'di ba? Minsan 1,000, 2,000, 3,000 friends sa Facebook. Hanap ka 24 friends lang po. 24. Hiraman mo 500. Magkano? O, 'di ba 12,000? Eh, para-paraan lang 'yon, kapatid. 'Di mo lang talaga sinusubukan kasi nagdududa ka kung papahiramin ka. At saka takot ka, baka i-reject ka at hindi magpapautang sa'yo. Kasi po meron kang pride. Kaya walang nangyayari kasi hindi mo binaba yung pride. Kapatid, may gusto mo may mangyari? Baba mo yung pride kasi yung pride ay parang panty. Pag hindi binaba, walang mangyayari. Di ba? Di ba? So yun, actually ako wala na akong pride. Ako kasi yung tao na, yes, meron naman akong pride, pero 'pag mayroon akong gusto na kailangan talaga, wala na talagang pride yun. Kasi kailangan ko na, eh. Naiisip ko na kailangan talaga. So kahit papaano nakautang ko ng 2,500. After it po, kulang pa yung pera, mga 2 PM pumunta ako sa Palawan Pawn Shop kasi meron akong gold na inarbor before, isang earrings lang na sa totoo palang gold. So pina-appraise ko sa pawn shop, kumita ko ng 1,500. Sabi ko, kahit hindi ako nagpaalam sa friend ko, sabi ko, "Wag kang mag-alala, may guard diyan." 'Di ba, pinabantayan ko ng Palawan Pawn Shop. So 'yun, kumita ako ng 1,500 do'n. After it po, yung iba savings. So shout out po sa mga may savings dito, kaysa itago mo lang 'yan, mauubos din 'yan, 'di ba? 'Di ba? Oh, i-invest niyo na para tumubo, 'di ba? Tingnan niyo sa mga may savings sa bangko, kahit gamitin yung calculator, one year po na ipon niyo, magkano yung tubo, 'di ba? So dito na-analyze ko, actually sa akin hindi savings 'yun, pambayad ng kuryente. Pero hindi pa man needed, sabi ko, "Eto, isusugal ko." So in short, nabuo po yung puhunan ko. Ako po yung isa sa pruweba na ang tao po, puwede nice idea, Coach Vincent. Nice idea 'no? Oh, baka marami na mag-ad store ngayon, 'di ba? Ako po yung pruweba na 'pag gusto, maraming paraan, 'pag ayaw, maraming dahilan. Kasi kailangan ko na, eh, kaya marami talagang paraan. Maraming rejection, maraming hindi, umaayaw, walang problema. Some will magpautang, some will not. So what? Someone is waiting, kapatid. Ganun lang talaga. Basta iba kasi yung galawan mo 'pag naka-decide ka na and gagawin mo siya kasi kailangan mo siya. Iba din yung galawan mo na naka-decide ka nga, pero gagawin mo siya kasi gusto mo lang. Kasi 'pag gusto mo lang, eh, ire-reject ka ng pangatlo, "Pare, puwede pautang pare." "Ayoko, wala akong pera." "Pare, pautang pare." "Ayoko naman." "Ang hirap naman ito. Nagsisimula pa lang ako, nahihirapan ako. Ayoko na." Yun, yun yung yung nangyayari, 'di ba? So, kami hindi gano'n, eh. Hindi namin binabilang yung rejection kasi hindi pa kami nagnenegosyo ng RJ's Explore. Marami na po kaming rejection na natanggap, marami na, especially ako, marami na akong discrimination na natanggap, 'di ba? So, walang problema kung dadaanan ko 'yan ulit. Ang importante yung naghihintay sa akin masarap na buhay. Sa akin at saka ng pamilya ko na 'yun ang kailangan ko. So 'yun, 'yan po yung deepest why I activate. Yan, yung pamilya ko. So, wala kaming ibang source of income, eto lang kaya tinodo ko talaga. Yung pag sinabi ng upline ko na invite, invite talaga, attend ng ano, Zoom, attend talaga. Eto gusto ko kayong i-challenge. 'Di ba, in one day nakasali ako 'no? Eto shoutout naman sa mga member na nakikinig sa'kin right now. Ha? Kasi 'pag needed mo na talaga, lalabas talaga diskarte mo, eh. Kung needed mo lang, pero 'pag gusto mo lang, hindi mo pa yan ipa-priority. Kaya yan yung reason hindi mo pa nakuha yung diskarte. Ako po ay 15 accounts investor package. Palakpakan natin yan. Ano ibig sabihin? Kahit nahirapan ako sa isang account ko nung simula ko, pero I am proud. Hindi 'to isang isang araw na process, mga 1 month kong ginawa diskarte. Pero working wise, 15 po yung branch ko ngayon. Yan, gusto ko kayong i-challenge, ha? 15 na branch, ibig sabihin
kahit papaano po nakapundar ako ng 15 na 9,000 plus. Ano po ng 11 'no, 15 na 11,000 na. Oh, gusto ko kayo i-challenge, ha? Walang puhunan before, pero ngayon 15 na po yung branches. Bakit kami nag-15 branch? Malalaman mo yan sa game plan. Mas maganda kasi, kung ikaw negosyante ka, malalaman mo kung bakit yung McDonald's maraming branches. 'Di ba? Yung kung bakit yung gasoline station na Shell, bakit maraming Shell sa city? Bakit maraming Petron? Kasi the more marami kang branch, marami kang kikitain. Ang tawag diyan working wise. Malalaman niyo yan basta gusto ko i-challenge po sa mga one account pa ngayon. Kapatid, gangster ex-convict nga ako pero nagawa kong mag 15 accounts. Boom! And then yan, after it, tinodo ko na yung negosyo. Wala, dito tuloy-tuloy. Sure ball kikita ka, sure ball may sasali kasi yung sistema dito, helping system. Nakilala mo, kami taga-explain. Parang ganito, mayroong mga first timer ngayon na sumasali, bigay todo ko nagtuturo. Akala nyo ba binabayaran ako ng mga upline nyo ngayon? Wala. Napakaganda yung negosyo dito. Wala kang taong babayaran, wala kang rent na babayaran, pero sa pagtatrabaho mo sa negosyo, mayroon kami na tutulong sa iyo. Kaya palakpakan natin yung grupo natin na RJS Explore. 'Di ba? So kahit paano, marami akong pinasali kasi syempre kailangan may reserba, 'di ba? 'Di ba? Oh, sa mga nakikinig sa akin ngayon, be. Oh, sa mga nakikinig sa akin ngayon, ilan po yung gulong ng kotse? Sige nga, check natin kung nakikinig ka ba. 5. Ang dali magsagot. Uy, si Junior, Junior, what's up? Leader ko from Talisay. Oh, ilan yung gulong ng kotse? 5. XR. Oh, yan. Jarel, 4. Oy, 4. 5 po yung gulong ng kotse, 5. Bakit po? May isa reserba. In case mag-flat, may reserba. Now, makikita nyo, bakit 4 yung kailangan sa RJ64? Bakit umabot 16 yung pinasali ko? Wise kasi si Vincent Arcales, baka mag-flat. So at least marami reserba. Hindi kasi lahat ng tao talaga, kahit gaano explain ko dito, hindi lahat ng tao the same sa akin mag-isip. Merong sumasali dito na gwapo kasi yung nag-invite sa akin kaya sumali ako. Merong sumasali dito, maganda kasi yung mga friends namin dito kaya sumasali ako. Merong sumasali dito na maganda yung upline niya, na in love ako kaya sumasali ako. Hindi kasing lalim sa atin. So, at least advance si Vincent Arcales, dinamihan ko na para at least kung may malagas, meron ako reserba. So, yan po yung naging story ng start ko. And then, the rest was history. Madali lang kasi. Promise. Kung titingnan mo yung Facebook ko, i-follow nyo, Vincent Jovidel Arcales, banding-banding lang talaga eh. Banding-banding, inom-inom, food trip, sabay kami manonood ng sine, ligo kami ng dagat, ganun lang. Kaya nga minsan, minsan yung mga friends ko sa Facebook, hindi maintindihan ko na yung trabaho ko eh. Bakit daw, always lang banding, pero saan daw kami kukuha ng income? Ang hindi nila alam, yung binabanding namin, di ba? Inviting na pala yun, invite. Ganun lang. Yan, grupo ko sa Cebu, grupo ko sa Manila, Mindanao. So ito ginawa kong diskarte, 15 accounts po, yung first 4 dyan. Yung mga reserba, nilagay ko under sa first 4. So support system po. And then the rest was history, dumami na po siya. Eto, at least just to be transparent po, para at least makita ng mga first timer natin. Akala kasi nila, kwento-kwento lang. So eto, lahat po ng mga members, kahit i-check nyo, meron tayong tinatawag na account summary. So ano po yung account summary? Diyan po makikita nung nagsimula ka, anong date nagsimula ka, anong date ngayon. 'Di ba? So yung first pinapakita ko po, this is one of my account po sa negosyo natin. Sa 15 branches ko po, isa ito sa binayaran ko na ng puhunan. Magkano puhunan niya? 11,000, 'di ba? I-check niyo calculator niyo kung bawi na ba ako Kung ang puhunan 11,698, first encircle ko diyan, yung tao ko is 6,295. Sa pangalawang encircle ko po, dahil 6,000 yung tao, yung total earnings ko po is 3,301,323 and 63 cents. Bawi na ba? Kung bawi na ba ako? And do you think yung 6,000 kakilala ko pa yon? Hindi. Hindi. May diskarte yan kahit sa pag-start. Tuturo namin yan mamaya. May good news. Kahit sa pag-start, kung ikaw nag-start ka kagad, pwede ka kasing basta. Basta yan. Mas madali dadami dito.
Eto second account, yes, binayaran ko na naman ng magkano po lang yan, 11,698. Yung tao ko po dito is 2,559. Kinita ko dito is 1,150,491. Hindi ko po pinapakita ito kapatid para iyabang ha. Actually, nagastos na nga yung pera nito eh. Ano ito, account summary. Ang kagandahan kasi sa business natin, hindi tayo nagsisinungaling nga kumikita tayo. Mayroon tayong own account summary na everyday po nire-record kung magkano na po yung pumapasok na income sa account mo. And at least yan yung ipapakita mo sa mga tao na magsasabi na hindi daw totoo yung sinasabi mo. Tama? Na kumikita ka. So meron tayong account summary. Palakpakan natin yung company natin, ganun siya kalupit. 'Di ba? Third account, oh, 1,437 yung tao ko dito. Hmm. 612,595. Bawi na ba? Ang gusto ko i-point, bawi na ba yung 11,000? Bawi na mga kapatid. Gets niyo? So ganun, ganun ako ka-sure. Kaya ikaw nakikinig sa akin ngayon, ganun ako ka-sure na kikita ka kasi ex-convict nga kumita ng malaki dito. Ikaw pa kaya? Tama? Tama? Wala naman akong sikreto. Tama? Hindi naman ako graduate. So meaning kayang-kaya ng isang tambay ex-convict na gawa, ikaw pa kaya? Ganun, ganun yung logic ba? 'Di ba? Kung bakit hindi mo pa naabot yung nakuha ko, baka kasi takot ka pa eh. Baka kasi nagdududa ka pa and baka kasi yung pride po nandiyan pa. Tanggalin nyo. Kaya nga, first and foremost po, kailangan i-analyze mo kung need mo ba siya. Kung hindi pa need, kailangan kapatid, i-need mo siya. Kasi pag need na po, gagawin mo na lahat para makuha mo siya eh. Tama? So, to cut my long story short po, yan, dumami na po. Imagine mo, nagsimula lang ako sa Pilipinas, ngayon may mga tao na ako sa ibang bansa. Nakakatuwa, nakakasarap isipin na marami nang nagtitiwala sa'yo, 'di ba? Akala natin before na walang tao na tayo mapasali kasi kahit parents ko nga hindi sumali nung simula eh, 'di ba? Pero ngayon imagine mo may mga USA, may Kingdom of Saudi Arabia, ibang bansa na, Korea. Tapos ma-amaze ka kasi yung mga sumasali hindi ko talaga kakilala, 'di ba? Sabi ko, that is really the power of our higher creator. Na pag kasi isang ganyan lang yan, oh. Kasi mabuting tao ito si Vincent, nag-i-invite, sige bigyan ko 'to ng tao, pak, ma-a-amaze ka na lang magpapadala ng pera sa'yo. Tapos dun ka na mag-analyze nung sa dulo na, hindi ko kakilala magpadala ng pera para sumali. Grabe ka Lord 'no, thank you talaga Lord. 'Di ba? So dun ko na-realize na basta wag ka lang magduda, dire-diretso ka lang, tuloy ka lang, basta pag-pray ka lang and then tuloy-tuloy ka lang. So yun po, and then eto, in-upload ko 'tong picture na 'to kasi dati everytime makita ako ng mga pulis, matatakot ako, tumatago ako kasi napopobya ako, eh. Everytime nakukulong ako, ginugulpi ako ng mga tao na 'to, eh, 'di ba? Pero nakaka-amaze and I'm so very much proud po. Shout out po if merong mga PNP ngayon nakikinig. Sir, 'pag ako makita ng PNP nilalatagan ko na, diretso nilalatagan ko na. Kasi kahit PNP sila, bakit ako matatakot? Hindi naman illegal ginagawa ko, eh, and yung reality po, karamihan po sa mga ganyan maraming loan. So, nangangailangan sila ng extra income, tama? So, yun ginagawa ko actually nakakatuwa, nakakataba sa puso na makita ko na sila na din kumikita na din, 'di ba? And siyempre ma-analyze mo, imagine mo before 'di ba, hinahabol ako ng mga pulis. Ngayon po everytime magtutok ako nakikinig mga pulis, 'di ba? Palakpakan natin yung RJ64 kapatid, grabe. Grabe talaga yung tulong sa akin yung RJ64. At saka eto malupit, isa ito sa naging blessing sa akin dumating, yung pandemic. Ay grabe talaga yung tulong sa akin yung pandemic. Pandemic ba, mga 4 years ago? Pandemic kapatid, tandaan niyo, that time maraming nagreklamo kasi walang trabaho. Alam niyo yun, 'di ba, yung pandemic, walang labasan. Pero si Vincent Arcales kapatid, pandemic time, boom! Dahil sa RGS Explore yan, pandemic results. Nagawa namin magpakasal, imagine mo ha? Yung ipon namin, yung process namin yan is only 4 months. Kasi nung pandemic kasi, doon na nagsimula yung online. Inaralan namin yung online. Ang ganda talaga yung online ng RGS Explore. Kasi, if may pandemic sa Pilipinas, sa ibang bansa walang pandemic eh. So, kahit nag-pandemic kami, wala kaming labasan, pero yung income namin tuloy-tuloy pa rin.
Eh, 'pag dumami na pala, grabe talaga yung income, promise. Imagine mo nakapakasal kahit tanungin mo kung sino ang mga kakilala ko sa Bohol, nagawa namin magpakasal ng asawa ko na hindi alam ng parents namin. Kasi that time pandemic nga, bigla na lang kaming tumawag. Check niyo sa YouTube ko, may video ako dun, kinasal kami. That was December 2, 2020. Oh, may date pa yun. Kinasal kami, tinawagan ko lang, video call ako. Yung ginawa kong parents ko, yung ano ko, downline. 'Di ba? So yun, grabe palakpakan natin si RJ64. Iba-iba talaga yung negosyo na 'to. Tama? Tapos after it, hindi mo talaga mapipigilan, eh. Alangan man sabihin mo yung mga downline ko, tumigil na kayo mag-invite. Sabi ko, "Bakit? Bago pa lang ako nag-isal, ang dami ko ng pera that time na gasto, tapos ngayon dami na namang pera pumapasok." Puwede mo bang ganunin na sila din need din nila, eh. Gusto din nilang kumita. So sila din nagpapa-pay-in sila. So ikaw, tanggap ka lang ng tanggap. Yan yung tinatawag ko na fruits of your labor. Kaya kasi ginawa mo, nagsali ka, nagposisyon ka, kaya ngayon nagha-harvest ka ng fruits of your labor. So after it po, after 7 months, kapatid, bumili na naman ako ng third car, 'di ba? Yan binili ko para yan sa asawa ko. Gumawa ako ng results. Bakit po? Siyempre sa negosyo natin kailangan natin i-prove na maganda yung negosyo natin. So, common na kasi yung bibigyan mo lang ng cake yung asawa mo, pang-gift, bigyan mo lang ng cellphone, common lang, eh. Eh, gawin nating malupitan, 'di ba? Bilhan natin ng kotse yung asawa natin. And hindi ko 'yan magagawa kung wala yung RJS Explore natin, palakpakan natin 'yan, 'di ba? So, imagine mo, kung kaya ko, kayang-kaya mo din 'yan, kapatid. It just so happen na maybe takot ka pa, nagdududa ka pa, or may pride ka pa. Kapatid, tanggalin mo 'yan para may mangyari. Kung bakit may nangyari sa akin, kasi lahat ng pagod, takot, duda, pride, tinanggal ko po. Kaya po may nangyari. Ayan, yung kasal ko, 'di ba? So yan, kahit papaano yun yung kotse namin. Eto pa, another blessing na nakuha ko naman sa negosyo na 'to kasi ngayon kung makikita mo Zoom na, eh. Everyday kasi before pumupunta kami sa office. Ngayon Zoom na, yung mga kotse namin nakatambay na lang. So, siyempre para negosyante na tayo mag-isip, para another source of income na naman, eh, meron na kami ngayong Prime Cebu Tour Package. Ayan, so meron kaming travel agency ngayon dito sa Cebu. So sa mga ka-RJs natin, gusto niyo mag-tour dito sa Cebu, kontakin niyo lang ako. Kung gusto niyo direct ako mag-drive, walang problema. I am ready to serve. 'Di ba? So anyway, 'yan. Isa ito sa naging katas ng RJ's Explore ko po. So nagta-travel 'yon, kasi mga unwind, 'di ba? And siyempre meron din tayong unit sa Bohol. So, meron din tayong mga tour package doon sa Bohol. Okay, so Cebu and Bohol yung mina-manage natin ngayon. At least po, 'di ba? Kasi every afternoon naman yung Zoom natin, at least may ibang source income na naman tayo. Ang tawag diyan, katas ng RJ's Explore, 'di ba? 'Di ba? Palakpakan natin yung RJ's Explore. Imagine mo magkano puhunan? 11,698. 'Di ba? Saan aabot yung 11,698, 'di ba? Ma-vision mo ba? Hindi ko 'to pinapakita, kapatid, para iyabang. Actually, meron ngang mga nakikinig sa atin ngayon mas malupit pa, eh, sila mga coach natin, Coach Leah, Coach Alex, Coach Kurt, Coach Kester, 'di ba? Coach Egay, Coach marami, lahat ng coaches nandito, shout out. Mga malupit din sila, tama? It so happen ako yung nag-share ngayon, so ako naging sample sa natulungan sa RJ's Explore. So, kapatid, sureball talaga nga ikaw yung next. Kasi ex-convict yung nagsasalita, gangster. Nagawa nga, ikaw pa kaya? 'Di ba? So yan, salamat sa RJ Sexport. Palakpakan natin yung RJ Sexport. So bago ko matapos, yan, ito yung itsura ko before. Balikan natin. What if natakot pa ako kasi ex-convict? Walang Vincent Arcalis ngayon kung natakot pa ako. Kasi wala talagang mangyayari kung hindi mo susubukan, eh. You will never know the results unless you will not try. 'Di ba? What if nagduda ka kay 'di ba? What if nagduda pa ako kasi ex-convict ako? Kasi gano'n mostly karamihan, eh. Yes sir, maganda yung RJ's Export, pero kaya ko ba? Kapatid, wag mong baka kasi nagdududa ka kasi gusto mo lang yung RJ's Export. Kapatid, gawin mong needs. Gawin mong kailangan mo siya para mawawala lahat ng duda. Para yung matitira lang, wala akong choice, gagawin ko 'to kasi para sa pamilya ko 'to. Gano'n dapat yung pag-iisip nung simula, 'di ba?
Oh, what if tumigil ako nung nagsisimula ako kasi sobrang daming hindi naniniwala dahil sa akin dahil ex-convict ako at with criminal record. Oh, kasi mayroon namang talagang gustong tumigil nung nagsisimula, eh, kasi lahat naman ng negosyo gano'n talaga yung magsisimula. Maraming rejection kasi wala pang resulta, pero kung sino yung matira, yun yung yayaman. Yun yung concept dito, eh. Eh, what if tumigil pa ako, so walang Vincent Arcales ngayon. You get my point? So meaning yun lang talaga, tuloy-tuloy lang. And then simple tips, last word na po 'to, oh, 'di ba? Bago matapos po, simple tips bago tayo, matapos, number one po, decide ASAP, okey? Salamat po sa mga nakinig sa akin right now. Salamat po sa oras ninyo and then basta mag-decide ka lang ASAP. Ulitin ko, what you are today, that is the result of your decision the other day. What you will be tomorrow, that will be the result of your decision today. So importante po marunong kang mag-decide. Yung desisyon na lalaki, yung desisyon na hindi ka magsalig sa ibang tao ba. Kasi ikaw yung magtatrabaho dito, eh. Kung ikaw yung magtatrabaho dito sa negosyo natin, kailangan ikaw yung mag-decide. At saka kailangan buo yung loob, yung buo ng loob talaga, 'di ba? And then siyempre God, 'di ba? Eto po, simple advice ko lang sa inyo. Huwag niyong kalimutan Matthew 19 verse 26, "With God, all things are possible." Okay? So kung you think it's mahirap, wag kang mag-alala. Nandiyan yan sa Biblia, Matthew 19 verse 26, "With God, all things are possible." Nagawa nga ng isang ex-convict ko pa kaya, 'di ba? And then, get started today. Okay, I'm done. So that's it. Thank you po. My name is Vincent Arcales and to God be the glory. Hey! Ayun, grabe. Thank you so much, Coach Vincent Arcales, 'di ba? So, sige nga po, palakpakan natin si Coach Vincent at syempre, pasalamatan po natin si Coach Vincent ano, kasi nga alam mo 'yon, 'di ba? Sobrang teka lang, mag-picture muna tayo. Yan, spotlight muna tayo. Picture muna tayo, Coach. Yan, 1, 2, 3, smile. Yan, sige. 4, 4 sign. 1, 2, 3, smile. Yan. Sige po, open cam tayo. Picture na muna tayo, no? Grabe ang lupit ni Coach Vincent, di ba? So, sino dito ang na-inspire? At syempre, mas na-challenge po na mag-activate na agad. And of course, syempre, di ba? Yung magmu-multiple store, yung bang naka-VIP talaga, no? Kasi nga, tama eh, nagawa nga ni Coach Vincent, di ba? Tayo pa kaya? Agree po ba? So again, sige po, thank you so much Coach Vincent Arcales. Yan, sige, 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 caps lock natin. Pasalamatan natin si Coach Vincent kasi I know marami po dito ang talagang na-inspire sa kanyang kwento. No? At talagang syempre, hindi po yan instant ha na nagawa ni Coach Vincent. Nakita naman po natin, di ba, ano yung mga pinagdaanan niya. At nilabas lang niya talaga yung galing niya dahil nga tama naman eh, di ba? Wala siya ibang choice, di ba?